At simula na natin. Dahil nga sa araw na yun walang manok na ilaban ang ama ni Umar. Kaya't ang mga manok ni Nuli ang napili nilang ilalaban. Pagod na kasi ang kanyang ama dahil sa panggugulo sa pangkat sa nagngangalang Tasyo. Habang hawak ni Umar ang manok ni Nuli, ang ama naman ni Umar at ang mga kaibigan nito, abala din yun sa kanilang usapan. Kasama na dito si Manong Dumeng. Nang makahanap na ng kalaban itong si Nuli, kaagad naman siyang lumapit kay Manong Dumeng upang pakabitan dito ng tari ang kanyang manok. Nang masipat ng mga kaibigan ni Manong Mundo ang hawak na tari ni Manong Dumeng, napawi ka ito ng, "Manong, makalumang cockknife na yan yung gamit-gamit mo. Baka hindi yan makabaon sa kalaban. At saka yung iklipa. Ito, may mga imported kaming tari na ipepehiram sa inyo." Wika nito sa pangkat ni Nuli. Nang marinig yun ni Manong Dumeng, ngumiti lang naman yun habang sumasagot ng, "Wag na iho, matalas pa naman tong ginagamit namin. Salamat na lang." Kaya't wala nang nagawa ang isang kaibigan ni Manong Mundo at pinanood na lang ang matanda. Napailing-iling pa ang ibang mga kasama nito dahil ang makakatapat nila Nuli ay ang kilalang may magagandang manok sa lugar ng San Carlos. Kagaya ng dati, muling ikinabit ng ermitanyo ang gamit-gamit nilang birtud. Hindi naman yun nakikita ng mga nanonood dahil binalot nila yun ng tip. Habang nasa loob ang birtud, binabalot ng itim na tila. Pagpasok nila Nuli at Umar sa ruweda, doon nakita ng mga kaibigan ni Mundo ang kakaibang estilo ni Nuli sa loob, doon sa ruweda. Hindi man lang kasi nito pinalakad-lakad ang manok sa lupa kung ayos ba ang tari nito. Walang pagdadalawang isip, malaking salapi ang ipinusta ng ama ni Umar nang siyang ikinagulat ng mga kaibigan nito. "Tika nga, pupusta ka ng ganong halaga? Para namang napakalaki naman ang tiwala mo sa mga manok na yan." Wika pa nito kay Manong Mundo nang siyang naririnig naman ni Manong Dumeng. "Ano ba kayo mga kaibigan? Tiwala ako sa mga manok na yan. Sa akin ba naman ang galing ang lahi niyan?" Sagot naman dito ng ama ni Umar. Kinalabit ng ama ni Umar itong si Manong Dumeng upang sumama sa kahiran ng sabungan. Nang makalapit na sila doon, tinapatan kaagad ng ama ni Umar ang limayado dahil dihado na naman sila Nuli. Sumunod naman ang mga kaibigan nito upang manunood sa laban. Walang pumusta kahit isa sa mga kaibigan ni Manong Mundo dahil hindi pa naman kilala itong si Nuli doon. Nang siyang hindi naman pinilit nito, "Kayo, kung ayaw niyong pumusta, di magsisisi kayo mamaya." Wika pa nito habang tungga-tungga ang buti ng alak. Sa mga taong nakilala kay Nuli sa sabungan na yon, tanging pangalan lang niya ang sinisigaw ng mga ito dahil kahit papano kilala na siya doon. Nang maghudyat na ang sentensyador, nabibitawan na ang mga manok. Itong si Nuli naman, inilapag na niya ang kanya ng dahan-dahan. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at sumandal sa ruwida. Pagharap niya sa naglalabang manok, laking gulat niyang kasalukuyan na yung buhat-buhat ng taga-karyo. Ayon pa kay Umar, umatake ang manok ni Nuli nang hindi nagpapaganti sa kalaban. 3 sakdop lang nun, napasubsob kaagad ang kalaban sa lupa. Nang sang ikinagulat ng kalaban nila, hindi kasi nabigyan ng magandang laban dahil sa bilis ng pangyayari. Ang ama noon ni Umar, patawa-tawa lang yung naglalakad habang kinukubra ang panalo nito. Takang-taka naman ang mga kaibigan nito kay Manong Mundo dahil sa hindi maayos ang tari ang inilagay doon. Ganun kabilis pinatay ang kalaban sa manok. Paglabas ni Nuli sa ruweda, tuwang-tuwa naman itong si Umar dahil malaki-laki din ang kanyang panalo doon. Dahil lang dito kay Nuli, muling humingi ng ribansa ang kalaban. Dahil sino ba namang hindi mainis? Kaganda-ganda ng manok nila.
Pero sa isang iglap lang, pinatayo ng ganon kabilis. Sa 3 manok ni Noli, puro na yun nakakamit ng tag-iisang laban sa araw ding yon. Dahil nga wala na silang mailaban na manok, kaya't napilitan si Noli na muling ikakasa ang kanyang isang manok na nanalo na sa unang laban. Yun yung pinakapaborito niyang kulay. Yun ay lakton sa Bisaya. Di ko alam sa Tagalog niyan. Basta yun ang kulay, puti. Doon napabilib ang mga kaibigan ni Manong Mondo nang malaman ng mga ito na marami na palang naitalang panalo ang daladalang mga manok ni Noli. Tandang-tanda pa niya noon, nabibilhin yun ng napakataas na halaga sa mga kaibigan ni Manong Mondo upang gagawing palahi o broodcock. Subalit hindi nagpapahuli ang ama ni Umar dahil sa kanya nanggaling ang lahi ng mga manok na yon. Kaya't ang sabi nito, doon muna sa kanya magdaan bago pa mahawakan yun ng ibang tao. Yun ang akala nila na sa manok yun ang galing. Wala silang kaalam-alam na dahil yun sa bertud na tangan-tangan ng dalawa. Sa pang-4 na laban ni Noli, tila ba naging imposible yun sa mga mata na nakikilala sa kanya dahil muling nanalo ang pang-4 niyang laban sa araw na din na yun. Walang habas na pinagpapatay ng mga manok ni Noli sa tuwing ilalaban yun sa ruwida. Marami noong nagtatanong kung sino ang tagatadi sa mga manok ni Noli. Subalit inilihim nila yon. Dahil mariing sinabi ni Manong Duming na bawal siya magtatadi sa ibang manok. Tago din sila kung magtatadi ng tari. Kaya't walang nakakaalam na si Manong Duming ang gumagawa ng ganon. Maraming mga taong natuwa sa kanila. Subalit mayroon ding kinagalitan sila ng husto. May mga antingero din kasi silang nakakasagupa sa sabungan. Ang iba pa dito, gumagamit ng salamangka sa kaliwa nang siyang tinalo sa kanan. Ramdam na ramdam noon ni Manong Duming ang mga presensya ng mga aswang na kanina pang nag-iikot-ikot sa kanilang paligid. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Manong Mondo dahil sa saswerteng natahak ng pangkat nila Noli sa araw ding yon. 5 bihag din ang kanilang napitas sa maghapong pagsasabong doon. Nang sumapit na ang 4:00 ng hapon, dahan-dahan nang nawala ang ibang mga dayo doon, kung kaya't napagpasyahan na ng pangkat nila Noli upang uuwi na sa kanilang baryo. Dala-dala ni Noli ang 5 bihag, habang ang ermitanyo naman nagmamasid lang yon sa paligid, na para bang may sinisipat-sipat na mga nilalang sa paligid. Dahil ayon sa kanya, may mga matang nakasunod sa kanilang paglalakad. Habang sila naglalakad doon, pagkarating nila sa pamamahay nila Umar, ang 2 nilang bihag ay ibinigay nila sa pamilya nito. At ang 3 naman, napagpasyahan ni Noli na dalhin nila yon sa kanilang baryo. Kagaya ng dating nakagawian, puro inuman, kwentuhan, patungkol sa kanilang naging lakad ng araw na yon. Subalit ang ermitanyo, napapansin ni Noli na hindi na yun mapapakali. May naririnig na rin ang kanilang mga pangkat noon na may parabang may mga huni ng ibon. Kahit gabing tapat, nang hindi na maatim ni Manong Duming ang ganong pangyayari, nagpa siya itong lalabas ng bahay upang maglibot-libot sa paligid. Kaya't sinundan ito ni Noli habang tinatanong ng, "Bakit Manong? May kakaibang nangyari ba?" Tanong niya rito. Noli, ayaw kong madamay ang pamilya nila Mondo sa gulong na sasangkutan natin. Batid kong tayo ang pakay ng mga nilalang na ito dahil sa ginawa natin sa sabungan. Kausapin mo muna sila Umar na mamaya na ako makakalapit sa kanila dahil may gagawin pa ako. Wika ng ermitanyo. Kaya't bumalik na ito si Noli doon sa kanilang pinag-inuman, habang ang ermitanyo naman gumagawa ito ng ritual at pagbabao ng mga pangontra sa paligid ng bahay nila Mondo. Maya-maya pa, lumapit na itong si Manong Duming doon kay Noli at nagpaalam na rin sila sa pamilya ni Umar para sila aalis na sa kanilang baryo. Magamat may kasayahan sa bahay nila Umar sa gabing yon,
Hindi na sila nagtagal doon dahil na rin sa pasya ni Manong Duming. Mondo, Omar, aalis na kami. Pero hayaan nyo, babalik rin kami rito kapag may panahon. Pagpapaalam ng ermitanyo doon. Ihatid pa sana sila sa pamilya ni Leomar dala-dala ang mga kabayo. Subalit tinanggihan ito ni Manong Duming at sinabi nila na may dadaanan pa silang kamag-anak doon. Yun ang dahilan nila. Habang sila'y naglalakad sa medyo may katarika na daanan, papuntang bundok, doon na kinalabutan itong sinuli. Nang makarinig sila ng mga huni sa himpapawid at kasabay ng pagpapagaspas ng mga animoy pakpak ng isang dabuhalang ibon, at kasabay pa nito ang mga pag-angil ng mga nilalang sa paligid nang siyang hindi naman nila nakikita. Manong Duming, ano yung humuhuni sa paligid? Wika niyang may halong takot sa ermitanyo. Nole, maghahanda ka. Tinambangan tayo ng pangkat ni Tasyo. Sabi ko na nga bang may gagawin na kakaiba ang mga demonyong yon. Bahagyang bumagal ang paglalakad ng ermitanyo at rinig niya itong may mga binanggit na mga usal at sabay ihip sa kanyang noo. Nang inilapat ng ermitanyo ang mga palad nito sa kanyang noo, nakaramdam siya ng labis na kaginhawaan sa sarili. Subalit ang naging kapalit nito, nang siyang nagawa niyang makita ang mga nilalang sa paligid, nang siyang labis niyang ikinakatakot dito. Nole, isuot mo ang medalyon na ito. At kahit anong mangyayari, huwag na huwag mo itong ihiwalay sa iyong katawan. May kaharapin tayong digmaan sa gabing ito. Sana'y gabayan tayo ng Panginoon. Wika ng ermitanyo sa kanya. Magamat nanginginig na ang katawan nitong sinuli, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nang makita niya ang 6 na nilalang na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Simula't kabataan kasi niya, hindi pa siya nakakita ng mga aswang na sobrang nakakatakot ang itsura. Kaya't ang kanyang ginawa doon, pumasok siya sa gitna ng bulok na kahoy na may pwedeng pagtaguan sa loob. Habang siya'y nasa loob, rinig niyang nagsalita ang ermitanyo ng, Anong kailangan mo, Tasyo? Bakit ka nakaharang sa daraanan namin? wika ng ermitanyo dito. Nagtatanong ka pa, tanda? Sa ginawa mo sa amin, sinong hindi magagalit sa iyo? Pakilamero ka, tanda. Ngayon mo sasabihing malakas ka. Siguraduhin naming hindi ka na makakabalik sa iyong pinanggalingan. Wika ng isang nilalang na hindi mawari ni Nuli kung pagmumukha ba ito ng tao o mukha ng demonyo. Sabog-sabog ang mga buhok nito at may mga kukong sobrang haba. Naglalaway din yun ng walang tigil na para bang baliw na aso. Ha? Ganun ba? Sige, gagawin nyo ang balak nyo. Pero wag nyo kong sisihin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sagot naman ang ermitanyo sa mga nilalang. Maya-maya pa, mas lalong natakot itong sinuli. Nang masipat niya ang mga nilalang doon sa harap ng pangkat ni Tasyo, na hindi mawari niya kung mga aso ba ito dahil maikli ang mga paa nito sa harapan. Kulay itim ang mga balat nito at mayroong mga matang nanlilisik. Wala na. Tanggap na ninuli ang kanyang kapalaran kung mamamatay man siya sa oras na yon. Nang makita ng ermitanyo ang mga nilalang na yon, napawi kayo ng, Aba, may mga sigbin din pala kayong dala-dala. Akala talaga ninuli noon ay katapusan na niya. Dahil kapag natalo ang ermitanyo, matik, mamamatay din siya. Subalit hindi ganon ang nangyari. Kahit marami ang bilang ng pangkat ni Tasyo, nakuha pa nitong si Manong Duming na magsisindi ng tabako sa harapan ng mga nilalang. Nang ginawa yun ng ermitanyo, mas lalong nanggigil sa galit ang mga nilalang na para bang handa na itong kitila ng buhay si Manong Duming. Nole,
Huwag kang gagalaw dyan. Baka maamoy ka nila. Wika nito habang nakaharap sa kanya. Dahil nga nakaharap sa kanya itong si Manong Duming, sinasamantala naman ito ng pangkat ni Tasyo upang sunggaban ang ermitanyong nakatalikod. Sisigaw pa sana siya dahil papalapit na sa ermitanyo ang isang aswang na sobrang nakapanghina ang hitsura nito. Nang tatama na ang kuko nito sa likod ng ermitanyo, laking gulat ng nilalang nang biglang humarap itong si Manong Duming sabay dakip sa liig ni Tasyo. Ano, Tasyo? Nagulat ka ba? Sinasabi ko sa'yo, siguraduhin mong mapatay mo ko. Dahil kapag hindi, ipapakain kita sa alaga ko. Wika ng ermitanyo habang hawak-hawak ang liig ni Tasyo na isang aswang. Nang makita iyon ng mga kasamahan ni Tasyo, walang pagdadalawang isip din yung sumugod upang tulungan ang kanilang pinuno. Nang magpupumiglas itong si Tasyo sa pagkakahawak ng ermitanyo, nagsisialulungan ang mga sigbi nitong alaga at sumugod yun sa kinaroroonan ng ermitanyong si Duming. Sa pagtama ng mga ito sa katawan ni Manong Duming, tila ba bato ang katawan ng ermitanyo dahil hindi man lang ito nagalusan. Maya-maya pa, ikinumpas ng ermitanyo ang kabilang kamay nito sa ere nang biglang lumitaw sa mga kamay nito ang isang nagliliwanag na baston at sa dulo nito may isang trabongkong nagliliyab ng apoy. Animoy baliw ang aswang na dakip ng ermitanyo dahil wala yung tigil na nagsisigaw at nagmamakawa ito sa ermitanyo upang siya'y pakawalan. Subalit hindi ito pinakinggan ng matanda. Anong maawa? Bakit kayo at ang pangkat mo naawa ba kayo sa mga nagmamanok na pinerwisyo nyo? Ngayon, matitigil na rin ang kasamaan mo dahil gagawin kitang lumpo. Wika ng ermitanyo dito. Ang mga kasangga nitong kanina'y nagpaikot-ikot sa ermitanyo, tuluyan na yung lumayo dahil sa init ng presensyang nadama ng mga ito doon sa ermitanyo. Sige, bubuhayin kita. Pero sa isang kondisyon. Dudurugin ko muna ang bertod na nakapaloob sa katawan mo para hindi ka na makagawa ng kabulustugan sa bayan. Hindi nyo ba alam na maraming galit sa'yo? Malas mo lang, demonyo. Ako pa ang tinatambangan mo. Wika dito ng ermitanyong may paninindak. Itong sinuli naman, animoy na blanko ang utak nito doon sa loob ng kahoy. Binuhat na lang yon ng ermitanyo papauwi. Habang ang nilalang na nagngangalang Tasyo, iniwan ng matanda ang katawan nitong hinang-hinana. 2 araw ding hindi makausap ng maayos itong sinuli dahil sa trumang naranasan nito sa nakaharap ng matanda doon sa daan. Pasalamat na lang itong sinuli dahil andyan si Mayok na kanyang kapatid nang siya nag-alaga sa kanyang mga manok doon. So hanggang dito na muna mga kermitanyo.